Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Ang pagninilay sa mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatang, ang pagtitiwala ay pagtatagumpay, ang laban ay para sa Panginoon. Ang unang pagbasa mula sa banal na kasulatan hango sa aklat ni Propeta Joshua, ika-23 kabanata mula unang talata hanggang ika-13 talata. Di nagtagal, binigyan ng Panginoon ng Israel ng katiwasayan mula sa kanilang mga kaaway sa paligid nila. Noong panahong iyon, matanda na si Joshua, kaya't tinawag niya ang buong Israel, ang mga matanda, ang mga pinuno, ang mga hukom, at ang mga pinuno ng bayan, at sinabi, "Ako'y lubhang matanda na. Nakita ninyo ang lahat ng ginawa ng Panginoon ninyong Diyos sa lahat ng bansang ito dahil sa inyo. Ang Panginoon na inyong Diyos ay nakipaglaban para sa inyo. Ibinigay ko bilang pag-aari ng inyong mga lipi ang lupain ng mga bansang natitira. Gayon din ang lahat ng mga bansang nasakop ko na mula sa ilog Hordan sa silangan hanggang sa dagat Mediteraneo sa kanluran. Pauurungin sila ng Panginoon ninyong Diyos sa inyo, at itataboy niya sila habang sumusulong kayo. Mapapasa inyo ang kanilang lupain, gaya ng ipinangako sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos. Kaya't maging maingat sa pagsunod at gawin ang lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan ni Moises. Huwag pabayaan ang anumang bahagi nito, at pagkatapos ay hindi kayo makikisama sa mga taong ito na natira sa inyo, o magsalita ng mga pangalan ng kanilang mga Diyos, o gagamitin ang mga pangalang iyon sa panata, o sumamba sa mga Diyos na iyon, o sa yumukod sa kanila. Sa halip, maging tapat kayo sa Panginoon, tulad ng ginagawa ninyo hanggang ngayon. Pinalayas ng Panginoon ang malalaki at makapangyarihang mga bansa habang kayo ay sumusulong, at walang sino mang makalaban sa inyo. Ang sino man sa inyo ay makapagpapatakbo ng 1,000 tao, sapagkat ang Panginoon na inyong Diyos ay nakikipaglaban para sa inyo, gaya ng kanyang ipinangako. Mag-ingat kung gayon na ibigin ang Panginoon na inyong Diyos. Kung kayo ay hindi tapat at sumama sa mga bansang natitira pa sa inyo at nakipag-asawa sa kanila, makatitiyak kayo na hindi na palalayasin ng Panginoon ninyong Diyos ang mga bansang ito habang sumusulong kayo. Sa halip, sila ay magiging kasing mapanganib para sa inyo bilang isang bitag o isang hukay, at kasing sakit ng isang latigo sa inyong likod o mga tinik sa inyong mga mata. At ito ay magtatagal hanggang sa wala sa inyo ang matitira sa mabuting lupaing ito na ibinigay sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos. Ang ikalawang pagbasa mula sa banal na ebanghelyo ayon kay Apostol Marcos, ika-7 kabanata mula unang talata hanggang ika-13 talata. Ang ilang mga Pariseyo at mga guro ng batas na nagmula sa Jerusalem ay nagtipon sa paligid ni Jesus. Napansin nila na ang ilan sa kanyang mga alagad ay kumakain ng kanilang pagkain gamit ang mga kamay na marumi. Iyon ay, hindi nila hinugasan ang mga ito sa paraang sinabi ng mga Pariseyo
na dapat gawin ng mga tao. Sapagkat ang mga Pariseyo, gayon din ang iba pang mga Hudyo, ay sumusunod sa aral na kanilang natanggap mula sa kanilang mga ninuno. Hindi sila kumakain maliban kung maghugas sila ng kanilang mga kamay sa wastong paraan. Hindi rin sila kumakain ng anumang bagay na nanggagaling sa palengke, maliban na lang kung huhugasan muna nila ito. At sinusunod nila ang maraming iba pang mga alituntunin na kanilang natanggap, tulad ng wastong paraan ng paghuhugas ng mga tasa, palayok, tansong mangkok, at higaan. Kaya't ang mga Pariseyo at ang mga guro ng batas ay nagtanong kay Jesus, "Bakit ang iyong mga alagad ay hindi sumusunod sa aral na ibinahagi ng ating mga ninuno, ngunit sa halip ay kumakain na may maruming mga kamay?" Sinagot sila ni Jesus, "Tamang-tama si Esaias nang maghula siya tungkol sa inyo. Kayo ay mga mapagkunwari, gaya ng isinulat niya. Ang mga taong ito," sabi ng Diyos, "pararangalan ako sa kanilang mga salita, ngunit ang kanilang puso ay talagang malayo sa akin. Walang saysay na sambahin nila ako, sapagkat itinuturo nila ang mga alituntuning gawa ng tao na para bang mga batas ko ito. Isinantabi ninyo ang utos ng Diyos at sinusunod ninyo ang mga turo ng tao." At nagpatuloy si Jesus, "Mayroon kayong matalinong paraan ng pagtanggi sa batas ng Diyos upang itaguyod ang inyong sariling pagtuturo. Sapagkat iniutos ni Moises, 'Igalang ninyo ang inyong ama at ang inyong ina,' at ang sinumang sumpain ang kanyang ama o ang kanyang ina ay papatayin. Ngunit itinuturo ninyo na kung ang isang tao ay may isang bagay na magagamit niya upang tulungan ang kanyang ama o ina, ngunit sasabihin, 'Itong korban,' nang ibig sabihin ito ay sa Diyos, siya ay lusot para sa pagtulong sa kanyang ama o ina. Sa ganitong paraan, ang pagtuturo na ipinapasa ninyo sa iba ay nagpapawalang bisa sa salita ng Diyos, at marami pang ibang bagay na katulad nito ang ginagawa ninyo." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace. Bago ako tuluyang magtapos, hayaan po ninyong i-share ko sa inyo ang reflection article na ito na isinulat at inilathala ni Ginoong Martin R. Dehaan II sa Our Daily Bread, na pinamagatan niyang "To Chase or Be Chased." Ang article na ito ay may kaugnayan sa banal na kasulatan mula sa aklat ni Propeta Joshua na binasa ko sa araw na ito. Hayaan po ninyong basahin ko para sa inyo ang article. Minsan ay nakita ko ang isang monarch butterfly na pinaikot ang mga mesa sa isang ibon. Talagang pinalayas ng monarko ang ibon. Ito ay isang kakaibang tanawin, ngunit naiintindihan. Ang species na ito ay protektado ng may lalang nito, na may lasa na nagpapasakit sa mga ibon. Ang hula ko ay malakas ang loob nitong habulin ang mga ibon, habang hinahabol ang iba pang uri ng paru-paro. Sinangkapan din ng Panginoon ang kanyang mga anak upang tayo ay maging matapang sa isang masamang mundo.
Bagamat tila mas makapangyarihan ang mga kalaban na ating kinakaharap, maaari natin silang labanan dahil sa espesyal na probisyon ng Diyos. Ngunit, hindi ito nangangahulugan na palagi niyang pinoprotektahan ang kanyang mga anak mula sa pisikal na pinsala o kahit kamatayan. Subalit, kapag ang isang anak ng Diyos ay gumagawang kasama ng Diyos at ginawa ang kanyang kalooban, hindi siya magagapi hanggang sa matapos ang kanyang gawain sa lupa. Paano natin mahahanap ang proteksyon na tumutulong sa atin na itaboy ang kaaway? Sa pamamagitan ng pagtitiwala at pagsunod sa Diyos. Sinabi ni Joshua sa bayan ng Diyos na kung susundin nila ang Panginoon, walang makakalaban sa kanila. Basahin natin ang Joshua 23 kabanata, 10 talata. Ang sino man sa inyo ay makapagpapatakbo ng 1,000 tao, sapagkat ang Panginoon na inyong Diyos ay nakikipaglaban para sa inyo, gaya ng kanyang ipinangako. Ang parehong Diyos na lumaban para sa kanila ay lalaban din para sa atin. Palalakasin niya tayo upang harapin ang anumang hamon kapag ginagawa natin ang nais niya na gawin natin sa paraang nais niya na gawin natin ito. Basahin natin ang Filipos 4 kabanata, talata 13. Taglay ko ang lakas na harapin ang lahat ng kondisyon sa pamamagitan ng kapangyarihang ibinibigay sa akin ni Kristo. Oo, bibigyan tayo ng Panginoon ng lakas ng loob habang kumukuha tayo ng lakas mula sa Kanya araw-araw. Bagamat pinalibutan tayo ng kasamaan, hindi natin kailangang matakot sa pagkatalo, sapagkat kapag ang Diyos ay lumaban sa labanan, umaatras ang ating mga kalaban. At sa puntong ito ay tinatapos ko na po ang aking maikling reflection sharing na ito sa inyo na isinulat at inilathala ni Ginoong Martin R. Dehaan II sa Our Daily Bread. Sana'y naibigan at nakapulutan ninyo ng aral gaya ko. Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng ating dakilang Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Peace.